Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Kung matatandaan niyo po ako ang nagpadala ng kwentong Ang Babaeng Nakaitim at Teresa. Ngayon na lamang ako ulit nakapagpadala ng kwento sa inyo gawa ng abala kasi ako sa trabaho ko. Nakasanayan ko ng makinig ng kwento mo tuwing umaga habang nagwawalis at nagkakape. Hindi din kasi kompleto ang araw ko nang hindi nakikinig sa mga narration nyo. Ito na nga, Sir Seth. Kumakailan lamang kasi ay may naikwento sa akin ng mister ko na nangyari daw mismo sa tita niya noong minsang mag-outing sila. Kaya ako naman naisipan ko po kaagad na ibahagi sa inyo. Kagaya ng ibang sender, ay ikikwento ko ito sa mismong point of view ng asawa ko. Para gano'n na din na mas maintindihan ng mga listener. Simulan na natin to. Summer noon, gawa ng mainit ang panahon ay naisipan ng pamilya namin na mag-conduct ng swimming for family bonding na din. Pinangunahan ito ng mga tito at tita ko. Sa pamilya namin ay ako lamang ang nakasama dito gawa ng sa ibang bansa na nakatira ang mga magulang ko at dalawa ko pang kapatid. Ako na lang ang naiwan dito sa Pilipinas sa pangangalaga ng lola ko. Isang private resort dito sa Pampanga ang natipuhan nilang arkilahin. Hindi ko na sasabihin ang pangalan gawa ng maganda ito ay malaki din ang swimming pool. May pangbata at pangmatanda. Maganda ang paligid, magaan sa mata. Isa sa nakaagaw ng aking pansin ay ang isang malaking puno ng mangga. Sa ilalim nito ay may upuan pahingahan. Pinasadya siguro ng may-ari na maglagay ng upuan sapagkat malamig at malilim doon. Masarap tambayan kumbaga. Halos lahat kami ay nag-i-enjoy. Kaming mga bata ay sarap na sarap sa pag-dive sa pool habang ang mga nakakatanda naman ay nasa cottage. Masayang nagkikwentuhan at nagkakantahan. Mga ilang minutong pagsasaya ay natanaw ko si Tita Sel. Hindi niya tunay na pangalan. Na mag-isang nagpapahinga at nakaupo sa ilalim ng puno. Napagod siguro mag-swimming to. Sabi ko na lang sa sarili ko. Akmang tatalon na ako sa pool nang makita ko na may matandang lalaki na lumapit sa kanya. Payat lamang ang pangangatawan nito. Puro puti na rin ang buhok at sobrang puti ng balat. Kung susumahin mo nga ay nasa early 70s na ito. Ang ipinagtataka ko lang ay parang malabo yung parting mukha nito. Dahilan para hindi ko na makita ang itsura niya. Nakita ko din na may inabot siyang isang bunga ng mangga sa tita ko na kasalukuyang nakaupo nun. Agad naman itong kinuha ng tita ko at nagpasalamat. Saglit na kumunot ang noo ko kasi private resort yon. Sa papaanong paraan na may ibang taong makapasok nun. Inisip ko na lamang na baka katiwala o may-ari ng resort yung matanda. Hindi ko na nga lang pinansin pa ito. Tumalon na lamang ulit ako sa pool. Pag-angat ko sa tubig, napansin kong wala na yung matanda. Saglit lamang akong lumusong nun. Hinanap ko pa ito kasi wala pa namang isang minuto nang umahon ako mula sa ilalim ng tubig. Bilis naman atang makaalis nun. Sambit ko na naman sa sarili ko. Nakita ko rin ang tita ko na masayang nilalantakan ng mangga na bigay ng matandang yon. At nakaupo pa rin ito sa upuan na nasa ilalim ng puno. Ito na nga, Sir Seth. Habang nagkakasiyahan ang lahat ay napansin ko na parang tumamlay ang mukha ng Tita Sel ko. Animoy namumutla na parang biglang sumama ang pakiramdam.
Maya-maya ay bigla itong tumakbo ng mabilis. Umikot-ikot siya sa loob ng resort na akala mo ay nababaliw. Sa pagkakataong ito ay nagtaka na kaming lahat kasi bakit sobrang bilis niyang tumakbo. Parang ang mas mabilis pa siyang tumakbo sa kabayo. Noong una, pinapakiramdaman pa lamang namin siya. At walang ano-ano'y nagsisisigaw na rin ito. Dahilan para habulin na siya ng mga tito ko at hulihin nun. Nang masukol nila ito ay kaagad siyang pinagtulong-tulungan ng mga kalalakihan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, sa taba at malalaking katawan ng mga tito ko na nakahawak sa kanya, nagawa niyang maitulak ang mga yun ng sobrang lakas. Dahilan para magsitumbahan ito mula sa pagkakatayo. Konting kaalaman lamang sa tita ko. Mapayat at nagdadalaga pa lamang ito nun. So sa paanong dahilan niya na itulak ang mga lalaking humahawak sa kanya? Nagbabanggit na rin siya ng mga salitang Ingles. Nalubos naman namin na ipinagtaka. Kasi hindi nakapag-aral si Tita Sel gawa ng nabubuli siya sa eskwela anoon kaya nawalan na ito ng gana pang pumasok sa paaralan. Tuloy-tuloy lamang ang pag-i-English nito. Nang ibig niyang sabihin ay hindi namin siya sasaktan. Nakatuwaan lamang namin siya. Kasabay ng unting pag-angat nito sa ere ng animoy, papel na tinatangay ng hangin. Nagkagulo na ang lahat. Takot na takot at hindi na malaman ang gagawin. Buti na lang ay dumating ang caretaker noon at nautusan na maghanap ng maalam sa panggagamot. Agad naman itong umalis at naiwan kaming nagkakagulo dahil sa pagwawala ni tita. Wala pang isang oras ay bumalik na ito kasama ang isang matandang lalaking maalam sa pagtatawas. Agad nitong tinawas ang tita ko at nalaman nga na napagkatuwaan umano ito ng mag-asawang matanda o mga engkanto na nakatira sa puno ng mangga kung saan siya mag-isang nakaupo nun. Sinabi din ito na umano ay may binigay na pagkain sa kanya ang mga ito. At ito ang dahilan kung bakit siya biglang nagwala. Agad ko namang pinatotohanan na nakita ko nga na may matandang lalaki na nag-abot ng mangga kay tita. Sinabi ko din ang itsura nito at ang biglang pagkawala nito. Agad dinutusan ng albularyo na kung maaari ay bigyan siya ng isang puting manok para ialay sa mga ito. Nang gayon ay bumalik na din sa katinuan ng Tita Sel. Nagmamadali silang nagpasama sa caretaker ng resort at naghanap ng puting manok noon. Isang oras nang dumating ang mga ito. Ginilitan ang leeg nito ng manggagamot at pinatulo ang dugo sa ilalim ng puno. Nagdasal ito ng taimtim at pagkatapos ay isinabit niya ang patay na manok sa mga sanga nito. Matapos ang ritual, kumalma ang tita ko. Tila gulat na gulat pa ito at nagtataka ng magkaroon ng malay kasi bakit daw kami nagkakagulo. Hindi na lamang namin ito sinabi sa kanya gawa ng baka matakot lamang ito at madepress kakaisip sa nangyari nun. Ang isang masayang bonding ng pamilya, sana ay napalitan ng katatakutan. Kaya agad-agad na kaming nag-ayos ng mga gamit. Yung balak namin na pag-overnight ay naudlot at nagsiuwian na lamang kami. Mula nang mangyari yon at magamot ang tita ko ay naging okay na siya na akala mo ay parang wala lamang nangyari. Malagdag ko lang sirsat na paglipas pa ng 3 taon ay doon lang namin na ikwento sa kanya ang kababalagang nangyari nun. Dahilan ng pagkain niya ng mangga na ibinigay ng isang matanda. Magandang araw, Sir Seth. Pagpasensya niyo na po kung medyo natagalan ang pag-send ko ng kwento ko. Medyo abala lamang din po ako. Anyway, yung mga kwento ko po ngayon ay mga short stories lamang dahil
Ito lamang po yung mga natitira pang mga kwento na nalalaman ko. Uunahin ko na yung kwento na karanasan ng aking ama. Nangyari ito mga late 1970s. Kwento ng aking tatay noong nakatira pa kami sa Batangas. Sa Bilogo, Batangas po ito. Meron doong bundok na malimit pinupuntahan ng aking tatay. Nangangahoy daw po siya doon at minsan ay nakakahukay din daw po ng mga kamote sa bundok. Kuminsan, nakakahuli din sila ng mga bayawak. Sabi ng tatay ko nung isang beses sa pagpunta niya sa bundok, napaglaruan umano siya ng mga laman lupa. Nakaramdam na po siya ng pagod kaya ang ginawa niya ay namahinga siya sa lilim ng isang puno noon. Umupo ito at sumandal sa puno hanggang sa hindi niya namalayang nakaidlip siya. Pagising niya, napansin umano ni tatay na nawawala yung isang tsinelas niya. Hinanap niya ito sandali at hindi niya makita. Hanggang sa maisip niya na baka pinaglalaruan siya ng kung sino doon na nakatira doon sa bundok na yon. Bagamat mag-isa lamang siya doon ay nagwika daw po siya ng ganito. Kaibigan, baka naman pwedeng ipakita mo na sa akin yung tsinelas ko para makauwi na ako. Nang masabi ng tatay ko yon, bigla na lamang lumitaw ang tsinelas niya na nakapatong sa ibabaw ng dahon ng saging. Bali paulit-ulit pong kinikwento ito ng tatay sa amin dahil hindi niya makalimutan ng kanyang karanasan na ito. Ito namang susunod na kwento ay karanasan ng aking asawa nung siya'y bata pa. Nangyari ito late 80s sa bayan ng Nueva Ecija. Ayon sa kwento niya, mga 5 taong gulang pa lamang siya nun. At sa baba ng bahay nila ay doon siya malimit naglalaro. At meron umano doon na punso. Bagamat alam niya ang kasabihan na merong nuno sa punso, ay hindi niya inakala na makakakita siya nito. At dahil nga sobrang bata pa niya noon ay wala siyang kamuwang-muwang sa mga nangyayari sa paligid. Basta ang natatandaan niya umano, isang hapon ay binuhat siya ng kanyang tatay. Bali nasa loob daw siya ng bahay at nakadungaw sila sa bintana nang biglang pagtingin niya sa labas ng bahay ay may nakatindig na pandak na tao na sobrang itim ang buong katawan at pula ang mga mata nito. Hinding-hindi makalimutan ito dahil ayon sa kanya, nagtama ang kanilang paningin at takot na takot siya noong mga oras na yon. Kinagabihan ay napakataas ng lagnat niya, pati ang kanyang tatay. Malamang daw ay nuno doon sa punso ang kanyang nakita. Bali, isang beses niya lang pong nakaranas na ganon. Nakakatakot daw yung itsura kaya hanggang ngayon, pag kinikwento niya ito ay tumataas pa rin ang kilabot sa katawan niya. Ito namang sumunod na kwento ay karanasan ng pamilya namin. 2003 ito nangyari sa bayan ng Quezon Province. Sa totoo lang ay matagal na akong nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Pero hindi ko inaasahan na makakainkwentro din kami ng ganong karanasan. Magti-20 years na kasi kaming nakatira doon. At kahit may mga kwento ay hindi naman kami nakakaranas ng aswang na yan. Taong 2003 bale, panganay kong kapatid ay nagkasakit ng breast cancer. Stage 4 na po ito. Kaya tinanggap na po namin na hindi na magtatagal ang buhay ng aming ate. Bali sa Quezon City po sila nakatira ng pamilya niya at dahil gusto naman siyang maalagaan ay nag-offer kami na doon na lamang siya magstay sa Quezon Province. Pumayag naman yung ate ko na ito. At dahil balita na sa aming mga kamag-anak na may malubhangang sakit ang aking ate, ay marami ang dumadalaw sa kanya doon sa bahay namin sa Quezon. Isang araw,
Dumalaw din ng isa kong tiya galing Novaliches kasama ang aking tito. Mag-asawa sila na dumalaw at dahil medyo malayo nga ang biyahe, ay nagpasya silang mag-asawa na makitulog sa bahay namin. At plano nila ay kinabukasan na sila uuwi. Nung gabing matutulog na sila, ay narinig umano nila doon sa mismong tapat ng kwarto kung saan natutulog ang ate ko. Merong nagkakaykay na parang aso. Ibinulong lang nila sa amin na parang inaaswang yata si Inday. Hindi po tunay na pangalan ng ate ko. Naniwala naman kami pero nagtataka lamang kami kung bakit sila lang yung nakakarinig ng pagkaykay ng aso na yon. Lumipas pa ang mga araw ay wala naman po kaming naengkwentro na parang may aswang gaya nga ng kwento ng tiya ko. Hanggang isang araw ay dumating ang isa kong kapatid galing Marinduque at nagsuggest po siya na ipagamot daw po namin ang ate ko sa kakilala nilang albularyo. May mga mahihirap daw na sakit na napapagaling nun, kaya sinuggest niya na subukan daw po namin. Baka sakaling gagaling ang ate namin. Pumayag na rin kami sa kagustuhan naming gumaling siya. Nang dumating na ang albularyo, napakarami niyang ipinahanda sa amin nun. Kagaya ng mga sinaunang coins ng Pilipinas, binalatan namin yung kordon ng kuryente kasi kailangan daw ng tansunan. At pina-photocopy niya kami ng mga 200 kopya ng dasal na Latin. May pinakuha pa siya sa bayan ng Mindoro ng mga dahon ng niyog. Ewan ko Sir Seth, basta sinunod po namin lahat yon. Kahit sobrang hirap na mga nire-request niya. Siguro ang naisip lamang namin ay para gumaling lamang ang ate namin nun. Nagpahukay siya ng mahigit 10 hukay sa paligid ng bahay namin dahil inilagay niya sa loob ng mga bote yung mga old coins, tanso, mga Latin na kopya na nasa papel at kung ano-ano pang nilagay niya doon. At sabi niya, proteksyon daw yun sa masasamang elemento. Kinagabihan ay doon din nakitulog yung albularyo sa bahay namin. Mga 12:00 yun ng hating gabi. Habang natutulog kami ay may naririnig kami na napakalakas na tunog mula sa aming bubungan. Bagamat hindi ito kita ng aming mata ay batay sa pagkakarinig namin, isang malaking nilalang ang biglang bumaba sa aming bubungan. At dahil sa lakas ng impact nito, lahat kami nagising at nagsilabasan kami sa kwarto namin. Maging yung albularyo ay biglang bumangon at sinabi sa amin na merong aswang umano sa bubungan. Nakakatakot dahil hindi ko mapaniwalaan na makakaengkwentro din kami ng aswang. May inusal na dasal yung albularyo at itinaboy niya yung aswang na ito. At mula noon ay wala na kaming naranasan hanggang sa sumakabilang buhay na ang aking mahal na ate. Ito naman pong huling kwento ko ay karanasan ng aming kapitbahay. Early 80s ito. At noong mga panahon na yun ay uso daw yung umaakit sa bundok Banahaw. At batay sa kwento ng mga matatanda, kalimitan umano sa mga umaakit doon ay umaasang makakakuha sila ng anting-anting o agimat. Pero ayon sa mga may karanasan na umakyat doon sa Banahaw, pili lamang ang napagkakalooban ng anting-anting. At isa na dito ang kapitbahay namin. 4 pa silang magkakaibigan ng nagkayayaan na umakyat sa Banahaw noon. Inabot na daw po sila ng gabi at ang kwento nila ay nakakita daw sila ng isang maliit na puting bato na nakalutang sa hangin. Ang ginawa nilang 4 ay ibinuka nila ang kanilang bibig at yung puting bato na parang ilaw ay kusang pumasok doon sa bibig ng isa sa kanila. Natawagin na lamang nating Mang Rudy. Ayon pa sa kanila, papasok lamang ang anting-anting sa karapat dapat makatanggap nun at hindi nga lahat ay napapagkalooban nito.
Nung una ay hindi alam ni Mang Rudy kung anong kapangyarihan ng batong ito. Lumapit siya sa isang albularyo at nagtanong kung paano alagaan ang isang agimat. Tinuruan umano siya ng albularyo ng isang orasyon. Sabi umano ay tuwing hapon, dadasalan niya ito para mapanatili ang bertud nito. At mula noon bago matulog si Mang Rudy, umuupo siya sa isang silya at inoorasyonan ang kanyang agimat. Hanggang sa isang gabi nun, naglalakad umano siya pauwi ng kanilang bahay nang may makaalitan siyang tao. Pinagsasaksak daw siya ng kanyang kaaway at sapu-sapu umano niya ang kanyang tiyan dahil ramdam daw niya ang dami ng saksak sa katawan. Natanaw niya ang isang poste ng ilaw at lumapit siya doon. Laking gulat niya nang makita niya na butas-butas ang t-shirt niya, pero wala siyang sugat. Kaya doon niya napagtanto ang kapangyarihan ng anting-anting na natanggap niya. Mula noon ay kumpiyansa na siyang puprotektahan siya ng kanyang agimat. Hanggang sa paglipas na maraming taon ay inaalagaan niya ito. Dinadasalan niya ito araw-araw ng orasyon. Dumating yung panahon na nagnegosyo si Mang Rudy, isang karinderya. At sobrang sikat ng karinderya nila dahil sa napakagandang anak ni Mang Rudy noon. Palaging maraming biyahero ang kumakain sa karinderya. At sa gilid ng karinderya nila ay may kapitbahay din kami na nagtayo naman ng vulcanizing shop. Yung may-ari ng vulcanizing shop na ito ay nakakuha ng kanyang katiwala na kung tawagin nila si Diablo. Binansagan daw itong Diablo dahil kung tumawa daw ito ay parang Diablo. Isang araw, nagulat na lamang umano ang lahat dahil nabalitaan na patay na si Mang Rudy. Namatay sa pamamagitan ng maraming saksak at ang salarin ay si Diablo. Ayon sa kwento ay nagkaroon daw ng alitan sa pagitan ni Diablo at Mang Rudy. At ang pinakamasaklapan na pangyayari ay aktwal na nakita pa ng anak ng dalaga ni Mang Rudy ang pagpaslang sa kanyang ama. At dahil sa nangyari ay nahatulan si Diablo ng habang buhay na pagkabilanggo. At ayon sa mga bulong-bulungan, nagtataka sila kung bakit tinablan ng saksak si Mang Rudy gayong meron siyang anting-anting nun. At ayun nga, napagtanto na tumigil na sa pag-orasyon si Mang Rudy sa kanyang agimat. Kaya siya tinablan ng saksak ng araw na yon. Tandang-tanda ko pa na inilibing si Mang Rudy, bumabagyo, na parang pati panahon ay nagngingit-ngit ng araw na yon. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth, ang mga maiksing karanasan na ito. Maraming salamat po.